Panginoon, patawarin mo po kami kung kami man po ay yung nasumpungan sa mga pagkakasala, Panginoon. Ito may lihim o hallelujah o hindi, Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, maging sa amin po ang mga listeners, Lord, viewers. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa pag-iingat, proteksyon, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa mga pagsubok, especially, Lord, salamat po sa tagumpay. Hallelujah. Panginoon, sa aming pong pag-aaral, Ikaw po ang patuloy na makita at marinig, Panginoon. Pagpang aming kahinaan, Ama, O Diyos, Ikaw po, Panginoon, ang lumagay sa aming kalagitnaan. Ipuin mo po ang bawat isang makikinig, Panginoon. Lord, O God, hallelujah, at gamitin mo kaming daluyan. Channel, Panginoon, ang iyong salita, mouthpiece, Panginoon. Lord, O God, bless mo po ang bawat isa sa amin, sa amin pong tagapakinig, mga mahal na kaibigan, Panginoon, kapatiran, na manggagawa, O Diyos. Kasiyahan mo po ang ibang lingkod, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung wala ka po sa aming buhay. Kaya po hinihiling namin sa aming pag-aaral na ito, na please be with us, Lord, O God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin at tinataas po namin ang iyong dakilang pangalang Hesukristo. Ang kinimpo namin ang lahat ng tagumpay. To God be all the glory. We claim the victory. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. In Jesus' mighty name, amen. Praise the Lord. Praise God. Magandang gabi po muli sa inyo lahat. At syempre, nais kong batiin ng isang mapagpalang gabi ang ating kapatid, Brother April Marquez. Mapagpalang gabi po. Ganon din po, Brother Noel Mostrado. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ayan, tayo po ay dumako sa atin pong maikling mensahe na sana po ay mabigyan namin kayo ng dun po sa mga nawawala ng pag-asa. Nais po nating ipabatid na mayroon po tayong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na siya po nagbibigay ng pag-asa at siya po ang ating pinangahawakan, ang kanyang pong mga salita at mga promise. Amen. Praise God. Ay panghawakan po natin ito. Amen. Praise the Lord. Doon po sa ating nakaraang segment, sabi doon yung pong kahalagahan ng buhay. Amen. Ngayon po mga minamahal, ating balangkasin o bulayin ng maikling mensahe na paano ba natin magiging gagawin, praise God, ang ating buhay kung ito po ay sinabing mahalaga. Paano po natin bibigyan ito ng halaga bilang tayo po ay nabubuhay, mga minamahal. Amen. Sabi nga, how your life become worthy. Amen. Sa harapan ng Panginoon. Paano po natin mabibigyan ng halaga yung binigay ng Diyos na buhay sa atin? Ano ba ang ating mga dapat gawin? Praise God. Ito po yung ating alamin. Hallelujah. Sabi nga, choose to do what is right, not what is easy. Amen. Sapagkat marami po mga minamahal ko, mga kapatid, na easy-go-lucky sa mga panahon ngayon. Talagang sabi nila, ganito talaga ito. Ganito na ako. Sabi nila, dito na tayo nagising. Kahit alam nilang mali, ay dito po tayo mamamatay. Pero ang gusto ng Diyos, mga minamahal, tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Ganyan po kabuti ang Diyos sa atin, mga minamahal. Kaya nga po yung binigay ng Panginoon sa atin na buhay, praise God, na ating taglay-taglay ngayon para po sa lahat ng nabubuhay pa, ito po ay kinakailangan pala ay magkaroon ng worth sa ating Panginoon. Huwag masayang, praise God, sapagkat hindi pa huli ang lahat. Amen. To those who are hopeless, praise God, don't lose hope, mga minamahal. Praise the Lord. Lagi pa ating isipin na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kung imposible po sa tao, praise God, walang imposible sa Panginoon. Kagaya po na nasulat sa Lucas chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po mga minamahal ko, mga kapatid, sabi dito, choose to do what is right, not what is easy. Amen. Praise God. Diba, Brother April? So piliin po natin yung tama. Huwag lang yung sabi nating madali ito, kaya pipiliin ko. Amen. So ibig sabihin po, mga minamahal ko, mga kapatid, ay pipiliin po natin yung tama. Kahit po ito ay mahirap,
basta po ito ay tama at ito ay kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ano man nga naman, Brother April, Brother Noel, yung piliin natin yung madali, ito pala hindi kalooban ng Panginoon. Ano ba yung mga madaling gawain na talagang ina-accept agad ng tao? Praise God. Ito yung mga temptations. Amen. Praise God na ipinagbabawal ng Diyos. Ngunit ito po ay madaling i-accept ng tao. Sapagkat, sabi ng banal na kasulatan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ngunit ayaw tanggapin ng tao ang katotohanan, kaya hindi makalaya-laya, mga minamahal ko, mga kapatid. Nakakalungkot na katotohanan, praise God, na atin pong nakikita ang mga senaryo sa ating kasalukuyang panahon. Praise God, hallelujah. Kaya po mga minamahal, nandito po kami, kasama ko pa aking mga mahal na kamanggagawa, na kami po ay handang magbigay, praise God, kung maaari, ng kalakasan, kaunting informasyon, praise God, at nais na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Praise God, hallelujah, ay talaga pong mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sabi po sa ating segment, mga minamahal, praise God, minsan ang bagay na hindi ka komportable ay iniiwasan mo. Diba? Praise the Lord. Pero yung bagay masaya ka, kahit gumastos ka at maglaan ka ng maraming oras, ayos lang sa'yo. Diba, Brother Noel, Brother April? Minsan yung mga bagay na sabi nga ay hindi man tayo komportable, iniiwasan natin. Pero minsan yung mga bagay na hindi tayo komportable, ito pala yung kalooban ng Panginoon. Diba? Na bakit natin iniiwasan? Kasi nga, sabi dito, choose to do what is right, not what is easy. Kaya tao, kaunting hirap lang, grabe po ang paninisi. At lahat na po yung sinisi. Brother April? Diba? Kaya po mga kapatid, ang sabi dito, kahit gumastos ka at maglaan ka ng maraming oras, ayos lang sa'yo. Ibig sabihin, nandun po yung pagbibigay mo ng halaga talaga sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Maraming mga bagay, mga minamahal ko, na gawain. Praise God, na alam natin na ito'y mali, ngunit bakit hindi natin ito mapigilan? Tunay po yan na hindi po lingid sa kalaman ng lahat, na marami pong gawain, mga minamahal, maraming pwedeng gawin ng tao, praise God, na tama, ngunit ito po'y hindi nila magawa sapagkat may mga hadlang. At sabi ng banal na kasulatan, ang mga hadlang na yan po ay ang kasalanan. Amen? Katulad po ng pananalangin sa ating dakilang Diyos, hindi po tayo makapanalangin sapagkat tayo ay may kasalanan. Amen? Kaya kinakailangan po, mga minamahal ko, na kung tayo po ay dadalangin sa Panginoon, praise God, ay magpalinis po tayo sa dakilang Panginoon. Ang sabi dito, ngunit tandaan mo ito, kaibigan, piliin mong gawin ang tama. Amen? Diba, ang tao kinakailangan talagang pumili. Diba, Brother April? Praise God. Kaya nga po, napag-aralan natin sa mga previous topics natin, mga kapatid, na talaga naman po kinakailangan yung decision making, mga minamahal, ay ganapin natin. Bilang isang tao, may authority po tayo, mga minamahal, na magdesisyon, pumili, praise God, mag-decide kung ano ba talaga ang ating gagawin sa buhay. Sabi dito, kahit nahihirapan ka at mahirap sa una, di ba? Praise God, kahit kunti lamang ang gumagawa nito. Praise the Lord. Kaya po, mga minamahal ko, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral na ito, praise God, hallelujah. Sabi dito, wag mong piliin yung masaya ka nga, pero pagsisisihan mo naman sa huli. Ano ba ang ibig sabihin ito, Brother April? Itong wag na natin piliin yung masaya nga tayo ngayon, pero pagsisisihan pa natin sa huli. Praise God. Ibig sabihin yan, mga minamahal na mga kapatid, yung kasiyahan kasi, sabi ng banal na kasulatan, ang sanlibutan din nagbibigay din ng kagalak at kasiyahan, pero pansamantala lang, mahal na kapatid. Yes. Sa Biblia may nakalagay din dyan na makipot daw po ang daan, Amen, patungo sa buhay na wala hanggan, pero napakalawak po ng daan, praise the Lord, patungo sa pagkapahamak. Ayan. At doon sa makipot na daan na yan, ay kukunti lang yung mga nagsisipasok, at doon sa maluwang na daan, marami po ang nagsisipasok doon. Ibig sabihin,
Gusto ng tao yung kalayawan, gusto ng tao yung madali yung kanilang kagustuhan o yung kagustuhan ng laman, napakadali nga namang gawin. Pero ang dulo naman nun ay kapahamakan, sabi ng banal na kasulatan. Amen. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay nasa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po mga minamahal, mayroong sinasabi na tama at mali. Sa 4:17 po mga minamahal, pakibasa Brother Noel sa Santiago 4:17. Sa usap ng Santiago, Kabanata 4, sa talata po ay 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya. Amen. Di ba mga minamahal, tunay po mga kapatid na sabi doon, at sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen. Ibig sabihin po talaga, kapag alam natin ang mabuti, ngunit hindi man natin ginagawa, dahil nga ito'y minsan ay talagang mahirap gawin. Praise God. At kung alin pa yung alam natin na masama, pero madali lang itong gawin at ito yung nagbibigay ng kasayahan sa atin bilang tayo po ay tao sa human in the flesh mga kapatid. Praise God. Nandun po yung napakadali na itong sundin at gawin kahit alam po natin na ito po'y taliwas sa kautusan ng dakilang Panginoon. Amen? Kaya po yan po ang nakakalungkot mga minamahal. Kaya ano ba ang dapat natin gawin upang magkaroon ng halaga ang ating buhay sa mundong ito? Unang-una mga minamahal, kinakailangan po natin, praise God, hallelujah, na magbalik loob sa Panginoon. Upang magkaroon po mga minamahal ko ng halaga ang buhay mo, ang buhay natin, tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat kung paano sinabi ng banal na kasulatan mga minamahal, sabi ng Mateo, praise the Lord, hallelujah, ang ubas, sabi ng Panginoon, ako ang ubas, kayo ang mga sanga, ang hiwalay sa akin, praise God, ay walang magagawa. Amen? Yan po ang sinabi ng banal na kasulatan. Pakibasa nga po yan, Brother Noel, sa Mateo 15:7. Praise God. Sa po sa aklat ng Mateo 15, sa talata po 15, sa kabanata po 7. Sa po dito, kayo ngang 6. sa 6 po. Sa po sa Diyan pala. sa 1 po na 14 sa Praise the Lord. kung Hallelujah. kung kayo ay magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Atras po tayo. Ang isa. Sa 6. Apo, at sabi po ay sa po sa aklat ng Juan, Kabanata 15, sa talata pong 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya ay matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Amen. Napakaganda po ang mga talata na paalaala ng Panginoon na kung tayo po ay hindi mananatili sa ating Diyos, tumutungkol po ito sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah, na sinasabi ng banal na kasulatan, praise God, na tayo po ay, kung tayo nakakilala na sa Panginoon at nabigyan na natin ng halaga ang ating buhay, praise God, na ating naihandog na sa paglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin po mga minamahal, nandun po yung pagpapahalaga ng Diyos sa buhay natin. Kaya po mga minamahal, sinabi sa talatang ating nabanggit mga minamahal, hallelujah, na wag po tayong titigil sa paglilingkod sapagkat kung tayo walay sa ating Diyos, wala tayong magagawa. Amen? Praise God. Kaya nga po sinabi sa atin po kanina na kung paano gawin natin yung tama at wag po yung mali. Ngunit ang katotohanan ay ang mas gusto pang gawin ng tao kahit alam nilang mali, praise God, ay ginagawa po nila. Diba? Sa Romans chapter 7, Brother Noel, pakibasa ang talatang 15, 7:15 ng Roma. Sa po sa aklat ng mga taga-Roma, sa kabanata po 7, sa talata po ay 15.
sapagkat ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapuputan ko ay yaon ang ginagawa ko. Oh, tama. Amen. Praise God. So, ibig sabihin po mga minamahal ko mga kapatid, talagang hindi mapigilan, Brother April. Di ba? Ano po ang masabi mo, Brother April, sa talatang ito? Praise the Lord. Mga minamahal kong mga kapatid, talaga napakalinaw po dyan na meron talagang dalawa naglalaban sa kaloob-looban ng isang tao. Na sabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, kung alin yung ayaw ko, ay siya kong ginagawa. At yung gusto kong gawin ay yun naman ang hindi ko ginagawa. Kaya nga doon sa ating nabasa kanina, mga minamahal kong mga kapatid, na kapag ka nalaman mo yung mabuti at ito po ay hindi mo ginawa, ito ay magiging kasalanan. Kaya nga meron po mga ganitong mga pag-aaral, meron po mga ganitong mga programa, meron po mga ganitong na tayo naririnig. Ito po yung sinasabi ng Biblia na mabuti. At kapag ito narinig natin, hindi natin ginawa, at narinig natin yung salita ng Diyos, hindi natin ginawa, hindi natin sinunod yung sinasabi ng mahal na Panginoon Hesus, ito po yung tinatawag na sinasabi na magiging kasalanan sa atin. Kaya nga magpasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat meron po tayo mga ganitong mga programa, nakakarinig tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pero kung tayo po ay nagbabaliwala sa mga ganitong mga programa, mga minamahal kong mga kapatid, ay talaga pong nakakalungkot man pong sabihin. Bagaman tayo po mga minamahal kong mga kapatid ay naroon po tayo sa maaring tayo po ay walang karamdaman, maaring magsagana ang ating buhay, mga minamahal, pero pagka wala ang Diyos sa ating buhay, mga minamahal, sabi ng Biblia, wala pa rin po tayong magagawa. Yung sabi ng Mateo na sinasabi doon, kung tayo po ay hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa. Praise the Lord. Kaya tayo po'y manatili at narinig natin yung mga ganitong mga programa, mga minamahal. Ito po'y paanyaya sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong masama sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Mapapabuti po tayo mga minamahal na mga kababayan sa lahat ng ating mga tagapakinig kung tatanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung yung masama nating ginagawa, hindi po tayo makalaya dyan. Pero tinitiyak ko po sa inyo kapag lumapit po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at tinanggap nyo bilang sariling tagapagligtas sa taharin ng inyong buhay, makakawala po tayo sa mga masamang gawain na gawa ng kaaway. Praise the Lord. Amen. Kaya nga po, brother, talagang minsan ang tao, kahit po nakarinig na ng salita ng Diyos, amen, kumbaga parang natamna na, praise God, at paulit-ulit na nakakakinig ng salita ng Diyos. Katulad po natin sa mga pagkakataong ito, Amen. na alam ko na marami po ang nakikinig, marami po ang nanonood sa atin, praise God, ngunit may sinabi ang banal na kasulatan na paalaala. Amen. Ang sabi po ng Santiago 1:22, Brother Noel, praise God, may sinabi po doon sa aklat ng Santiago, kabanatang 1, ang talata po ay 22. Sa po sa aklat ng Santiago, kabanata 1, sa talata po ay 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Praise God. Ito po ay paalaala na mula sa ating dakilang Diyos na kung tayo man po ay nakaririnig na ng salita o mabuting balita na nagmumula sa ating Panginoon. At sinabi po sa talatang ating nabasa sa aklat ni Santiago, chapter 1, verse 22 po, praise God, datapwat maging tagatupad kayo ng salita. Amen. Ibig sabihin po mga minamahal, kapag po pumasok sa ating tenga na sa kaliwa, ay kinakailangan po pala ito'y wag lang lalabas sa kanan. Ito po ay pumasok sa ating isipan, sa ating puso, praise God, at atin po itong masunod. Wag po yung pasok sa kaliwa, labas sa kanan, mga minamahal. Sabi dito, huwag kayong maging tagatupad, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Amen, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Saan man tayo naroon mga kapatid, praise God, huwag nating isipin, hallelujah, na tayo po ay makatatago sa ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin po na kahit man saan po tayong lugar mga kapatid, tayo po ay kita ng Diyos. Praise God. At kung tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos upang magkaroon ng halaga ang ating buhay na nagmula sa Panginoon, praise God, tuparin po natin at isagawa at ganapin ang atin pong narinig
na mabuting balita. Marami po mga kapatid ko, mga minamahal na nakarinig ng salita, ngunit ito po ay binaliwala. Praise God, ito po ang nakakalungkot sapagkat dapat sana ito po ay maipamuhay natin. Praise God, hallelujah. Ngunit ang katotohanan ay naaagaw po tayo. Hallelujah. Naaagaw ang tao, mga kapatid, praise God, ng mga kaaway. Amen. Kaya po mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Panginoon, praise God, hallelujah, sa ating pong binabalangkas na ito, na tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoon, praise the Lord, na tayo patuloy na maglingkod sa Diyos, at sa mga hindi pa naglilingkuran sa ating Panginoon, ito na po ang tamang panahon. Ito na po ang tamang oras, ang tamang araw at panahon na tayo po ay maglingkuran na sa ating dakilang Diyos. Ituloy ko yung talata, mga minamahal, sa 23. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig na salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Amen. Di ba mga minamahal ko, pag tayo ay nagsalamin, kitang-kita po natin ang ating sarili. Inaayos natin. Sinusuklayan natin. Praise God. Hallelujah. Tayo ay nagpa-powder. Amen. Meaning to say, talagang inaayos po natin ang ating sarili. Ngunit kung tayo po ay wala na sa harapan ng salamin, meaning hindi natin kita ang ating sarili, yun po ang sinasabi dito, na parang minsan ang tao ay nakakalimot sa Panginoon. Ang gusto po ng Diyos, lagi po tayong tapat, malinis ang puso sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sa mundong ito, mga kapatid, mga minamahal, punong-puno po ito ng temptations. Punong-puno ng kapagsubukan, kahirapan. Pero salamat po sa ating dakilang Diyos na buhay. Nandun po yung kanyang pagbibigay ng proteksyon sa kanyang mga hinirang, sa lahat ng lumalapit sa kanya, sa lahat po ng tumanggap sa ating dakilang Panginoon, na sabi nga po ng ating kapatid, bilang hari ng ating buhay, dakilang manggagamot, praise the Lord, hallelujah, at ang ating dakilang tagapagligtas. Nandun po yung kanyang pag-iingat, proteksyon, praise God, sa kanya pong mga lingkod. Bagamat tayo man po ay hindi mayaman materially, mga kapatid, pero kami po ay naniniwala na hindi po dyan ang basihan ng kayamanan na nagmumula sa Panginoon. Ang kayamanan po na material ay pang sanlibutan lamang. At ang tunay na kayamanan na para sa amin, mga minamahal, ay doon sa piling ng ating dakilang Diyos. Sapagkat kung tayo po ay nasa piling na ng Panginoon, hallelujah, wala nang sakit, wala nang hirap, praise God, wala nang kalungkutan, amen. Kaya po mga minamahal, naisin natin na tayo po ay magsama-sama sa piling ng Panginoon. Bigyan po natin ng halaga ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Huwag po nating sayangin. Minsan kasi sa atin pong buhay sa lupa, ang ating pong buhay na tinataglay, nasasayang natin. Saan? Diba? Sa mga bisyo, Father Noel. Karamihan po ng tao ngayon, mga minamahal, ayaw tanggapin ang katotohanan na kinakailangan po tayo ay maglingkod at magbalik loob sa Panginoon. Mas gusto po nila, mga minamahal, yung kalayawan. Nasabi ng banal na kasulatan, ito po ay panandalian lamang. Amen? Kaya po mga kapatid, mga minamahal, sa oras pong ito, praise God, hallelujah. Ang sabi ng talatang 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan. Amen? So, ibig sabihin pala, Brother Noel, Brother April, na
yung palang kautusan ng ating dakilang Diyos, ito pala ay kalayaan. At sabi ko nga Papalaya. kanina, nagpapalaya ito. Papalaya. Di ba? Kasi ang salita ng Panginoon, buong katotohanan. Sinabi sa aklat ni Juan, mga kapatid, na ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Amen? Paano nga naman, Brother April, kung hindi tanggapin ng tao ang katotohanan? Ibig sabihin, hindi makakalaya. Di ba? Kaya po habang tayo po ay nabubuhay, yung pong ating taglay na hininga nagmula sa Diyos, ito po ay bigyan natin ng halaga. Maglingkod tayo sa Panginoon. Serve the Lord. Amen. With all your heart. Praise God. Love the Lord. Praise God. Una nating mahalin ang Panginoon bago po ang lahat ng bagay dito sa lupa. Number 1 po nating mahalin ang Diyos. Praise the Lord. Sapagkat kapag po naibigay natin ang pagmamahal natin sa Panginoon, naniniwala po ako, mga kapatid, napapasok dyan ang paglilingkod mo at pagsunod, pagtupad sa palatuntunan ng dakilang Panginoon. Ano po ang sabi, mga minamahal, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kung gusto po natin pagpalain, mga kapatid, bigyan natin ng halaga ang ating buhay. Narinig po natin na kung ating susundin ang kalooban ng Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Paano po tayo pagpapalain ng Panginoon kung hindi naman po tayo talaga sumusunod? Amen. At kung tayo nananatiling tagapakinig lamang, ngunit hindi tagatupad, di ba? Kaya po, mga minamahal ko, mga kapatid, anuman ang ating kinakaharap, anuman ang ating sitwasyon sa kasalukuyang panahon, sa mga araw at oras na ito, ini-encourage po namin kayo maging aming sarili, na magkaroon po tayo ng tapang na harapin ang hamon sa buhay. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. It's better to trust the Lord than human. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga minamahal naming tagapakinig. Ang gusto po ng Diyos ay bigyan po natin ng halaga ang ating buhay. Kagaya nga po, mga minamahal ko, mga kapatid, ng isang kwento sa isang taong mayaman. Sa kanya na po ang lahat, Brother April. Mayaman, mapera, madaming sasakyan. Siya po ay nagmamayari ng isang company sa lugar ng US. At siya po ay pinagpala at maraming minana sa kanyang mga yumaong magulang. Ibig sabihin po, mga minamahal ko, mga kapatid, yun pong kanyang minana sa kanyang mga magulang, ito po ay malaking kayamanan. Isang company, mga lupa, ari-arian, pera, sasakyan. Pero alam niyo ba, mga minamahal ko, mga kapatid, na dumating yung time na talagang halos inubos niya lahat ang kanyang mga minana sa bisyo, sugal, babae, kasino. Amen. Ibig sabihin po, mga minamahal, in short, naubos po lahat ng kanyang minana. At makikita po natin sa senaryo na hindi niya pinahalagahan yung kanyang minana sa kanyang mga yumaong magulang, na dapat sana ito po ipinagyaman, praise God, ng taong ito upang ito maging mas kapakinabang. Amen. So katulad po, mga minamahal,
ng atin pong taglay-taglay na buhay na ibinigay ng Diyos upang ito po'y lumawig. Praise God. Ingatan po natin. Diba? Kinakailangan ingatan natin. Praise God. Bigyan natin ng halaga o pagpapahalaga ang buhay na nagmumula sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating Diyos, pagbabalik sa ating dakilang Panginoon, sapagkat tapat po ang banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Paano nga naman, Brother April? May magsasabi, napaka-rumi ko, makasalanan akong tao, nakapatay ako. Amen. Pero gustong-gusto kong magsisi. Diba? May pangako ang Panginoon, mga minamahal. Praise God. Pakibasa nga, Brother Noel, ang 1 John chapter 1 verse 9. Sa unang Praise the Lord. Basahin po natin. Praise the Lord. May binabanggit po sa aklat ng unang Juan, kabanatang 1, at talata po siyam. Sa po sa aklat ng Juan, kabanata 1, talata po ay siyam. Akong si Juan na inyong kapatid. 1 John po. 1 John chapter 1 verse 9 po. Praise the Lord. Basahin po natin, kapatid. Ito po ang sabi ng aklat ng Juan, unang Juan, kabanata 1, talata po siyam. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Di ba, mga minamahal, yun po ang pangako ng ating Panginoon. Na kahit po tayo gaano karumi, gaano man tayo makasalanan, ang gusto ng Diyos, magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo tatanggihan, hindi po tayo pabayaan, hindi po tayo i-reject ng ating dakilang Diyos. Di ba, mga minamahal ko, mga kapatid, sa atin pong buhay, minsan tayo po nangihimagod. Tayo po ay napapaguran, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Gaano ka man kasama, gaano man kapula ang ating kasalanan, ito po ay kayang paputiin. Katulad ng kasimputi ng niebe. Di ba, Brother April? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Kaya po, mga minamahal ko, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, praise God, di ba, sa ating paglilingkod, sa ating buhay, praise God, dun po sa mga hindi pa naglilingkod sa Panginoon, na tayo maraming pagsubok na kinakaharap anuman, sari-saring problema, suliranin, at dumating sa punto na tayo po ay nanghimagod. Praise God. Ano po ang dapat nating gawin? Amen. Kapag tayo napagod sa ating buhay na ibinigay ng Panginoon, paano ba natin ito mabibigyan ng halaga? Praise God. Sapagkat tayo nagkamali kahit pa nung una, praise the Lord, tayo po ay nagkaroon ng pagkakamali na kapag commit tayo ng kasalanan. Praise God. Bukod pa ron, hallelujah, sa atin pong minanang kasalanan, mga kapatid, mula sa ating mga ninuno. Ang gusto ng Panginoon, praise the Lord, ay magbalik loob tayo sa Panginoon upang magkaroon ng halaga ang buhay na ipinahiram sa atin. Kung ating babalangkasin, alalahanin na tayo hiningahan ng Panginoon, tayo iningatan mula sa bahay bata ng ating ina, ganon din ang ating ina sa bahay bata ng kanilang ina. Praise God. Ganon po ang Diyos magmahal sa atin. Ang buhay natin ay hiram natin sa ating dakilang Panginoon. Ito po ay regalo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sapagkat ngayon po, mga buwan ng Disyembre, ay ito po ay buwan ng pagre-regalo. Amen. Praise God. Ano ba ang nais nating regalo sa Panginoon? Maaaring ang ilan ay ang gustong regalo ay kapatawaran. Ibibigay ng Diyos, Brother April. Hingin po natin sa Panginoon ang lahat ng ating naisin. At ang Diyos po, praise God, ay hindi mahina ang kanyang pandinig upang hindi po tayo marinig. Hindi po maiksi ang kanyang kamay upang hindi tayo maabot. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po sa ating nabasa na kung ating pong ihahayag ang ating kasalanan, ay tapat po ang Diyos na tayo pipatatawarin.
at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. At kung tayo po ay nangihimagod, ano po ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Praise God, basahin po natin. Hallelujah. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa 11:28 ng Mateo. Praise God. Ano po ang sabi, Brother Noel? Sa po sa aklat po ng Mateo, kabanata 11 sa talata po 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigitang luba at kayo aking pagpapahingahin. Amen. Kung tayo man po ay napapagod na sa ating buhay, praise God. Kung tayo nawala ng pag-asa, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Kagaya po ng nabasa ng ating kapatid, praise the Lord. Tayo po ay bibigyan ng kapahingahan ng Panginoon. Yung kapahingahan na hindi mo nakuha sa sanlibutan. Yung kapahingahan at pagmamahal na hindi mo kailanman naramdaman. Kung hindi lang dahil sa ating Panginoon. At ito'y mararamdaman mo lamang, praise God, sa Diyos na makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Kaya po mga kapatid, mga minamahal naming tagapakinig, taga-subaybay, sana po sa ating maikling pag-aaral, praise God, tayo man ay saan man tayo naroroon sa mga oras na ito, nais po namin ipabatid sa inyo na ang ating pong buhay na tinataglay ay galing sa Diyos, hindi kung sa kanino man. Kaya po, kinakailangan po, bigyan natin ito ng halaga. Kung paano sinasabi na napakahalaga ng buhay natin, na kinakailangan magkaroon ito ng word sa ating Panginoon. So, paano magkaroon ng halaga ang buhay? Maglingkod tayo sa ating dakilang Diyos. Sumuko, magbalik loob sa Panginoon, maglingkuran, praise God, sumunod, hallelujah, sa ipinag-uutos ng dakilang Diyos. Praise the Lord. Kaya po mga minamahal, sa mga oras na ito tayo po ay dumalangin. Praise God sa pagkakataong ito. Hilingin ko si Brother April sa maikling panalangin. Praise the Lord. Praise the Lord po rin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa mga oras pong ito, mga minamahal, kung nais po natin tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang sariling tagapagligtas po natin at hari ng ating pong buhay, ay sumunod po kayo at makiisa po kayo sa panalangin na aking babanggitin sa mga pagkakataong ito. Mapagpala po namin Ama Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat na sa mga oras ay narinig po namin ang iyong banal at makapangyarihang salita. Sa mga pagkakataong ito, mahabag at maawa ka po sa amin, mahal na Panginoon Jesus. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Ikalitan ng bagay na kasalanan amin nagawa, ito man ay lihim o hayag na kasalanan, ikaw po nakakaalam. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon Jesucristo. Nais po namin maglingkod sa iyo. Nais po namin ay kay tanggapin, mahal na Panginoon Jesucristo. Nais po naming mabago ang aming napakagulong buhay. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, mahal na Panginoon Jesus, hinihiling po namin, mahal na Panginoon Jesucristo, na minsan ang pampumasok ka po sa aming mga puso. Nais po namin maglingkod sa iyo. Nais po namin, mahal na Panginoon, tanggapin ka, mahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mahabag ka po sa amin, mahal na Panginoon Jesus. Dinadalangin po namin na sa mga oras na ito, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kayo po, mahal na Panginoon Jesus, ang kumilos sa ampong buhay. Sapagkat kung saganang amin lamang ay wala po kami magagawa. Kung kaya, mahal na Panginoon Jesucristo, maghari ka po sa ampong buhay. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen.